Magandang hapon mga katip ni Kuya RM. Sa video na ito, meron tayong 2SMF Ultra Plus battery, maintenance free type na ipina-charge lang sa akin ng may-ari. Pero bago tayo mag-charge, syempre kailangan muna natin i-check ang tunay na kondisyon gamit ang battery analyzer para hindi tayo umasa sa charge kung wala na pala talagang pag-asa. So ito po ang ating battery Ultra Plus. Ayan po ang itsura niya. So ang size sa battery nito ay nabanggit ko na po kanina pero ulitin ko po ay 2SMF 50 to 60 ampere hour. Ito ay 12 volts maintenance free battery. Ibig sabihin less hassle. Hindi na kailangan na tutubigan pa kasi ang battery nito ay ready to use, maintenance free, disposable. At once na ma-meet na nito ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito at sa madaling salita, papalitan na ng panibagong battery. So ayan po ang itsura ng 2SMF battery na maintenance free. So ito po ay tinest ko na kanina. Nang itest ko gamit ang battery analyzer, ang lumabas ay ang CCE niya, cold cranking amps or cold cranking amperes ay 15 na lang, 15 CCE na lang. So ang voltage niya ay 8.01 volts na lang. Ang SOH, ibig sabihin ng SOH, state of health niya ay 0%. Ang SOC niya, state of charge, 0% ulit. Ang resistance, internal resistance, 95.28 milliohm. So, ang status ng battery ay charge retest kuno. Charge retest kuno. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, hindi tayo puro salita lang para makita nyo rin. Gamitin natin itong ating battery analyzer. Ayan. Kakabit natin sa positive. So, ayan po. At sa negative. So ayan, kusang nagtuturo ng ating battery analyzer. Ayan. Pansinin natin. Ayan. So ayan. So nagbababa talaga siya, oh. Oh. Kanina 8.01 volts. Ngayon 7.98 volts na naman. So paiba-iba siya. So titingnan na natin ang kanya CCE, SOH at SOC. So okay lang tayo. Battery test, regular flooded, CCA. So nakasit up na siya sa 200 amperes, so okay na po yan. So testing na natin. So titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. Charge retest kuno. Ang kanyang CCE ay 15 CCE na lamang. Ibig sabihin, cold cranking amps or cold cranking amperes. 50 na lang, oh, mababa. Tapos ang kanyang volts ay 7.97 volts na lang. Ang SOH niya, state of health, 0%. SOC, state of charge, 0%. R, resistance, internal resistance, 95.28 milliohm. So, charge retest ko, no? So, kulay dilaw ang light indicator ng ating battery analyzer. Ayan. So mga boss, sobrang baba na ng voltage at 0% ng state of health. Ibig sabihin nito, hindi lang basta kulang sa charge ang problema. Sa ganitong kondisyon, may dalawang posibilidad. So number 1, deeply discharged battery. Posibleng matagal na hindi nagamit. Naiwanan ng ilaw, accessories o nakatingga. Kaya bumagsak sa sobra, baba na ang voltage niya. So number 2, permanent damage, sulfation o seal damage. Dahil sa sobrang baba ng voltage, mataas na resistance, 95.28 milliohm, hindi na kayang humawak ng charge ng maayos. Kaya hindi natin masasabi agad na buhay pa hanggat hindi natin sinusubukan, pero malinaw na nasa critical condition na ito. So, ang gagawin natin ngayon, low and controlled charging muna tayo. Hindi biglaan o high ampere. Bantayan kung tataas ang voltage. So, after charging, pagkatapos natin i-charge, retest ulit gamit ang battery analyzer. Ito po, gamitin natin ulit mamaya pagkatapos i-charge. Check kung tataas ba ang SOH, state of health, bababa ba ang resistance, aakyat ba sa 12.4 to 12.6 volts? Kapag hindi, nag-improve ang reading pagkatapos ng full charge at retest, malinaw na hindi na ito reliable gamitin. So ayan mga boss, pansinin natin.
0% pareho. Ayan o. So, tanggalin na natin. Susubukan rin i-charge. Try natin buhayin. Sana makaka-recover o makaka-recover pa itong battery na to. Gamitin natin itong ating ito po, standard battery charger na pangmalakasan. 20 ampere po ito na charger. So, subukan natin i-charge na. Alligator clip ng battery charger. Kakabit natin dito sa plus sign. Yan. Yan po sa plus yan ha. Plus po yan. Yan. Ayan o. Plus sign po yan. Yan. So, itong kulay itim naman na alligator clip ng ating battery charger, dyan natin ikakabit sa minus sign. Yan. Minus sign po yan ha. Yan o. Minus sign yan. Diba? So, nakakabit na yan parehas. Yan. So, okay na yan. So, ngayon nakasaksak na rin dyan sa kanyang unplug kasi may nagpapacharge kanina. So, i-open na lang natin dito. So, konting explanation lang muna. Pagtataas tong ammeter gauge ng battery charger, ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge itong ating battery na i-charge. Pero, kung hindi na tumataas itong ammeter gauge, mananatili pa rin dito sa zero. Kahit tinaas na natin itong AC at DC, ibig sabihin ng AC, alternating current, ang DC ay direct current. Pag hindi pa rin tumataas yan, ibig sabihin, may problema na itong battery na to. Okay? So, itataas na natin to. So, pansinin natin, tumaas naman siya agad. Medyo sumumbra siya kaunti. Ayan. Dapat dito lang siya sa guhit na to. Pasubra siya kaunti. So, normal lang yan dahil halos patay na ang battery nito. Wala nang kabuhay-buhay yung kanyang health. Okay? So, ngayon, orasan natin ito kung ilang oras siya mapu-full charge. I-monitor na lang natin. So, ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 4:53 na ng hapon. So, ayan. So, i-observe natin to. I-monitor lang natin kung ilang oras talaga siya mapu-full charge. Kung kaya na nito mamayang alas 12 ng gabi, o kung hindi kaya, papahingayin muna, papatayin muna natin dito. Pero don't worry, update ko naman kayo, papatayin muna natin ang charge, papahingayin muna. Tsaka pagka umaga, tsaka na lang i-charge. Pero kung sisipagin tayo, tuloy-tuloy natin hanggat alas 12 o anumang oras. Basta i-update ko po kayo. So, standby lang muna tayo at ito ay may karugtong pa. Hindi pa tayo dito nagtatapos. Hindi pa nagtatapos ang laban sa battery na to. Sana lang makaka-recover para hindi si sir makakabili ng panibagong battery. Pero kung hindi na kaya na, wala tayong magagawa ron. Papalitan na lang talaga to. Good morning boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. So ito na po ang update sa battery natin sina-charge kahapon ng alas 4 ng hapon. So magdamag na po itong naka-charge, hindi ko tinanggal. Talagang binabad ko ng husto para masusubukan natin o titingnan natin kung gaano talaga ka full charge, kung mapu-full charge ba talaga. So umaga na. So ang ating oras ay, ayan po, 5:40, alas 5:40 na ng umaga. Ayan. So, narito pa rin ang ating battery naka-charge magmula kahapon ng alas 4 pasado. Alas 4 mahigit at hanggang ngayon, hindi ko tinanggal. Ngayon, atin na itong sabay-sabay na aalamin kung ito nga ba ay talagang full charge na. Kung pansin natin doon sa kanyang gilid, tumatagas niya siya konti, oh. Ayan. So, unang-unang nagagawin natin, patayin muna natin dito. So, ayan, patay na. At siyang tanggalin dito. Mukhang mainit. Mainit siya. So, atin siyang ititester gamit ang battery analyzer. Ito po. So, kakabit lang natin siya sa positive dito. Yan. Dito sa negative. Yan. So, as you can see mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM, 13.32
volts, 31. So, pababa siya ng pababa. 13.30, 13.29. So, testing na natin. Silipin ng SOH. Battery test. Regular flooded. CCE. So, nakaset up na sa 200. So, okay na po yan. Sapat na. So, testing na lang. So, titigan ng mabuti. Huwag kukurap. Boom! Pansin natin mga boss. Mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. Good battery. 340 CCA. 13.28 volts. SOH, state of health 100%. SOC, state of charge 98%. R, resistance 8.78 milliohm. So, good battery. So, green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So, ngayon, nag-good battery siya, tumaas 340cc, which is, tama naman po na sa minimum yan. Kasi ang maximum na CC sa 2SM battery, lalo na kapag ka-brand nyo, nasa 400 lang po mahigit. So, ito, naka 340 pa naman, so okay pa, medyo malakas pa. So, ngayon, ang gagawin natin, papahingain natin siya ng 2 to 4 hours para makakita natin ang kanyang pinaka-resting voltage. Kung itong voltahe na ito ay mananatili sa 12.6 volts, ibig sabihin, goods ang battery. Ayos, goods na goods. Pero, ang voltahe na ito ay nagda-drop siya sa 11 volts, 10 volts. Ibig sabihin, sira na ang battery na ito. May problem na sa internal short circuit. Ibig sabihin, may isang butas na nadadali na, sira na. So, sana maliwanag po. Sa ngayon, full charge pa naman siya. Kasi, kahahango lang natin, katatanggal lang natin sa battery charger, so mainit-init pa, kaya ganito kataas ang kanyang voltahe. Okay? So, tanggalin na natin. So, mahalagang babala para sa inyo mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. Mga katip ni Kuya RM, tandaan ninyo ito, hindi lahat ng battery nadadaan sa charge. Delikado gamitin ang battery na may sobrang taas na resistance. Katulad na lamang nito, mataas pong resistance. Kahit umabot ng 12 volts, kung 0 SOH pa rin, mahina pa rin yan sa aktual na gamit. So mga boss, ito ang pinaka-practical advice para sa inyo. Mas makakatipid kayo kung maagang chine-check ang battery, hindi hinahayaan na madidrain ng todo. Alam kung kailangan i-charge lang at kailan palit na. Kasi mas mahal. Ma-stranded, masisira ang alternator, masasayang ang oras at pera. So ano ang conclusion dito mga boss? Sa battery na ito, sinusubukan na natin sina-charge at nire-retest natin. Okay naman siya. Ang initial reading niya ay 13.28 volts. Ibig sabihin na full charge siya. So, nare-recover siya. So, yun ang tunay na purpose ng battery testing. Hindi manghula, kundi magdesisyon bisa data. Kung may natutunan kayo sa video na ito, i-like, i-share at mag-subscribe na sa tip ni Kuya RM para sa mga real world tips sa battery para iwas gastos at iwas abala.